Magandang araw, Diarista. I'm Sean Cobriros at sa video na to, i-unbox natin itong Lotus Job Site Table Saw. Nung dumating to guys, meron na siyang kasamang push block at saka isang combination blade. Free na to from Lotus. Ito free niya lang to, naka-promotion ngayon sa Lazada. Push block ni Lotus, parang micro jig. Ayan. Para mas safe tayo mag-cut ng wood sa table saw. Ito adjustable to. Ito yung sa taas. Kasi ito sa kapal yata to. Dito ina-adjust sa mga knobs na to. Tapos ito combination blade. Hindi ko alam kung meron siyang stock blade na kasama sa loob. Ito 50T combination blade. So pwede siya sa rip cut, maganda rin siya sa cross cut. Kasi minsan may dedicated na blade pang cross cut. Tapos pang rip cut naman yung mas mababang teeth. Ang alam ko mas mababang teeth para may space para sa mga sawdust, para mas maganda siya mag-cut pagka rip. Ito combination, pwede siya sa rip, pwede sa cross. Ito yung makikita natin sa loob pagkabukas. Yung push stick. Ayan. Blade guard. Ito yung blade guard. Miter. Adjustable din to, na nagagalaw niya to. Tuwagan lang dito. Yan. Micro fence. Tapos yung miter gauge. Ito yung instruction manual. Dito na rin sa loob yung warranty card. Ito para sa dust collector siguro to sa likod. Then ito yung pinaka fence. Yan, pinaka-lock niya kabilaan. Para secured, hindi talaga gagalaw. Then, ito na yung mismong pinaka-unit. Ito yung pinaka-handle niya pag bibit-bitin mo. Meron siyang hawakan dito, rubber grip, para pag bibit-bitin mo siya. May kabigatan nga lang siya. Yan. Ito na guys, yung mismong unit. Meron siyang kasamang stock blade, 40T. Yung insert plate nito, ayan pinipindot mo lang to para matanggal, hindi mo na siya kailangang i-screw. So meron siyang kasamang stock blade, nasa 40T. Ayan. Ito na lang muna yung gagamitin natin pang testing. Sa baba, ito yung adjustment para sa height ng blade. Ito yung blade Ayan, umaangat. Tapos, ito naman, para sa beveled cuts. Unlock. Then, ayan, pansin nyo kung gumagalaw yung blade. Hanggang 45 degrees. Hindi ko na muna siya i-calibrate. I-testing na lang muna agad natin siya kung maandar. Tapos switch. Magnetic switch. On. Then, press mo lang ulit dito para sa mag-off. Meron siyang lagayan para sa push stick. Ito yung push stick. Para hindi pa kalat-kalat yung push stick. Then dito sa kabilang side, lagayan na rin siya ng wire.
Diyan may wind yung wire niya. Tapos sa likod, yung kaninang ito, attachment para sa hose. Ang maganda dyan, may screw. Napafasten mo yung screw para pag inugot mo yung hose, hindi na sasama tong attachment mo. Ito, lagayan to ng yung miter gauge. Ito yung miter. Diyan mo siya isusuksok. Ito, lagayan na rin ng yung tool pang tanggal ng blade pag magpapalit ka ng blade. Dito sa ibabaw, meron siyang dalawang slot para sa miter. Yan din yung ginagamit natin pag maggagawa tayo ng table saw sled. May miter gauge. Madulas lang tsaka konti lang yung galaw pero na-adjust pa yan eh. May technique pa dyan na ginagamit para hindi talaga magalaw. Ito yung fence. Meron siyang dalawang lock kabilaan para hindi talaga gumagalaw. Once na i-attach na yung pinaka-fence niya, ilalak nyo yung kabilaan. Ito, pinaka-lock para sa pinion fence. Yan. Pag in-unlock nyo yan, pwede nyo siyang galawin. Pag i-adjust nyo na yung fence nyo. Yan ang kagandahan ng rack and pinion fence ng Lotus. Hindi mo na kailangan ito, tanggal-tanggalin yung fence para i-adjust. Dito ko na lang mag-a-adjust. Sabay nang gumagalaw yung fence mo dito saka sa likuran. Mas secured, mas makasigurado kayo na pantay yung kapal ng tatabasan nyo ay yung lapad mula dito sa harap hanggang sa dulo. Sabay yung gumagalaw. Yung blade guard dito yan. Yan, may sariling knob naman pero hindi ko na siya ilalagay, hindi ako sanay gumamit nito eh. Mas gusto ko nakikita ko yung kahoy habang tinatabas sa blade. Ito yung pinaka gauge. Meron siyang dalawang gauge sa taas. Yan yung 0 hanggang dun sa 550. Tapos yung sa baba naman merong 100 hanggang 650. Yan, ginagamit yan yung taas kapag yung itong pinaka-fence mo dito mo nilagay. Ibig sabihin, dito ka magbe-base sa taas. Meron kasi siyang dalawang paglalagyan. Dito at saka dito. Pag dito mo nilagay yung isang fence, ay yung pinaka-fence mo, magbe-base ka dito sa baba na measurement. For example, ito, sinet natin sa yan, 100. Ayan, 100 siya nakatapat. Ibig sabihin, ito, 100 mm yan or 10 cm. Pero kapag itong fence mo, nilagay mo dito, syempre, tatapat siya sa 0. Yung fence mo, mapupunta yan dito. Dito ka hilera niya. Ito naman, para yan dito sa luhan. Kapag ka-extend mo siya dito, yan, kapantay yan nito. Para pag magtatabas ka, halimbawa, mas malapad na plywood, may sasalo dito banda. Hindi siya malalaglag. Kasi kung wala yan, malalaglag yung tinatabas mo. Masushoot dyan. Malakas lang yung tunog. Unang andar nangamoy yung makina. Yung sa carbon. Normal lang naman yun. Unang andar eh. Parang amoy sunog. Naamoy ko yung carbon. Ganoon naman talaga pagka mga motor. Tetest natin magtabas ng kahoy.
Ayan yung cut nyo. Sa ano pa lang to. Yung gamit ng stock blade. Mas malinis pa siguro yung ano yung combination blade. 50 teeth yun eh. Ito yung sa cross cut using miter gauge. Hanggang dito na lang muna guys. Hindi ko pa siya mabibigyan ng review kasi hindi ko pa naman siya nagagamit. Gagamitin ko muna siya para dun sa 520 pieces na spice rack na ongoing project ko ngayon. Kaya ako rin siya binili dahil para dun eh, para mas mabilis akong gumawa. Tsaka mas precise yung cuts. So abangan niyo na lang yung magiging product review ko dito kung okay ba siya gamitin.